Salamat, Lord. Salamat sa iyong presensya o sa iyong kahalan, Lord. Nagpaubos kami kanina Ginoo sa among pagtuon karon, pwede kami sa iyong Holy Spirit. Let's continue, Lord, to submit ourselves to you as we allow you to minister to each one of us, Lord. We pray that our topic today, Lord, will truly be, Lord God, relevant to our present reality and help us to find not just the meaning but the practical application of this truth. We submit ourselves once again in Jesus' name. Amen. Okay, so itagaan to mo o gamay nga overview tungod sa anang last year ang topic natin paingon dito sa tribulation, kasakitan. Para lang ma-refresh ka, ibalikan natin. So, naatay parang, summary na overview sa sequence ng mga major events, especially yung mag-over ng tribulation period. Okay, so balikan lang natin. So, I provided heading. Yung heading natin, when heaven opens. And even living in the shadow of eternity. So we are in the shadow of eternity. Doon na tayo, we are very close to the coming of Jesus Christ. And karong taknaan, tingnan natin yung mga first point under that heading just to refresh our memory. Okay. Unang-una na heading, makita natin yung unang point natin. Siguro yung timeline lang, balikan natin. Yung timeline lang po. Okay, yan. Yung timeline na yan, tingnan niyo yung symbol ng cross. Okay? Prior to the cross, yung Old Testament prophecy na nakafocus siya, yung Old Testament prophecy, nakafocus siya sa nation of Israel. 490 years of prophecy according to Daniel. And then, ang 483 years is already fulfilled. During the time of Jesus' Jerusalem entry, kung ginawaan nito ang tradition ng fiesta sa Palaspas o Palm Sunday. Mauna siya ang kahipitan. So, then after that, crucifixion Jesus, nagkaroon ng tinatawag nato na postponement. So, na ay interval between the cross of Christ, okay, and the last 7, gitawag natong 7 years, equivalent to the prophetic time ng Ginoo na 1 week or 7 years. So, na-postpone ang divine plan, nag-stop sa Ginoo for the nation of Israel. So that huge gap, kanang gap since from the time of the cross until today is the church age. Mauna siya from the cross to the rapture. Yung kahimpitan, yung pagsakdaw sa Kristo, mga Kristohanon, sa church, sa mga believers. So we are now 2026 sa atong time. So makita nato na from the time of the cross, the first advent or the first coming, until today is 2026. Butangan na lang natin ang plus. To 2026 plus, tungod kay ang rapture is, ingon natong will happen at any moment, any time. Wala yung butang dito na date. So we don't know yung plus na yan, yung gap ng plus, paingon sa rapture. Okay. At least naata in our real time, 2026. So ang next na major event, rapture in the 7 years tribulation, matunga na to ang tribulation period sa duha ka bahin. So then second coming, after the second coming, the millennium reign of Christ, then eternity future. Tanaw na to karon yung mga i-highlights lang natin yung mga big events para naka-program, no? Naka-shape sa inyong memory na kung sa'y unang event na hitabo, kung sa'y sunod-sunod na dayon, at least yung summary form, malinaw sa mind, hindi mo napamili. Okay. Let's proceed now to the first event na mahitabo under that. So, unang event, na natin,
the rapture, okay, of the church. So that this is the sudden separation. So atong hisgutan nga nagtuota nga bago masugdan sa Ginoo ang tribulation period, mag-una gyud kanunay ang rapture. Okay? So muna siya, i-discuss na nato na last night, the rapture of the church. This is a sudden separation. God will definitely remove, kuhaon niya ang mga magtotoo o dadon niya sa presensya. Then the second major event, kung mahimduman ninyo, yung mga highlights lang, in this summary form, makita nato the next point is the illusion of peace. So, din musunod na dayon right away, pag-rapture sa simbahan, musunod na dayon ang Antichrist. So, na ay itawag natong counterfeit Christ or false Christ, magpaila siya na siya ang Savior, magpaila siya na siya ang itawag natong mingon natong somebody nga ilang giulat, no? Na mo'y mohimong nila, Savior nila. So nga gitawag na natong illusion of peace. Kay kini siyang peace na to, dili ni siya permanent, temporary lang ni siya. So this is simply transitory or temporary kind of peace, very superficial, but underneath that motive, ang ilang sa motibo ni ining maong man of peace o so-called man of peace is really a wicked and or evil motive o maukana mo. So, kano sa man mahitabo? Mahitabo ni siya, diskutan nato last night, na mahitabo ni siya sa first 3.5 years, right after the rapture, sa first 3.5 years, adunay peace. But the assumption, supposedly, dapat 7 years of peace. Ang peace treaty, yung covenant treaty nila, should be 7 years. It so happened at the middle of that period, the Antichrist or the so-called man of peace will break that covenant treaty of peace. Iyaha ka ng balion. So mahitabo din mao ni siya. Kaya nang tinawag natin illusion. Murag guna-guna lang, pero dili mo. Okay. Now, the next one, ikatulong isbutan nato last night, the breaking point when man exalt himself as God. So, rapture, sunod sa rapture, peace, okay, the false peace, okay, and then ang katulad ayon ang itawag nato at the middle is the breaking point. So, the Antichrist will bring that covenant treaty with Israel. No? When a man exalt himself as God. Kasi buhaton niya. Atong isgutan last night, na nisunod siya sa temple and he proclaimed or declared himself as God. And he demands worship from the people. Since then here comes the massive persecutions after that. So, kung makita nato din dili na dahil yung signal ng chapter 24, yung persecution sa mga saints, believers, and time. So, may mga na-convert during the tribulation period. So, ay tawag nato sa ilaha, tribulation saints. Katong mga nangamatay na wala ka-survive, the tribulation martyrs. So, mauni sila, o katong mga nagpabilin na mga they are still alive, na survivors during the tribulation, sila yung mag-populate, yung mga mortal pa man sila, wala pa sila sa state of immortality or perfection, sila yung populate sa earthly, bitawag natong reign of Christ, yung millennium, together with the coming of the church with Christ sa second coming. So, balikan na nato yung breaking point, i-declare yan o galingon, mugawas ang tinuod niya na motive din o iyang i-declare yung kaugalingon na siya ay Diyos. Dili na dahil musulod yung 666. Dili na dahil musulod na gamito niya yung itawag na itong economy. Kontrolon niya na siya, gamito niya na opportunity para makontrol niya yung mga tao. We discuss more of this, no?
Now, mao ka na, at ito natakaroon sa ikatulo. Mo naman ang atong di-discuss, no? The Great Tribulation when mercy is rejected. So after the 3.5 years, the first 3.5 years, at the middle of that, the Antichrist will will break that covenant treaty. Then, the final or last 3.5 years now is the pouring out of God's wrath, or itawag na itong anger, yung iyahang kasupok. And this is in a form of itawag na itong judgment, a series of judgment from bad to worse. So this judgment will proceed from bad to worse. Magkagrabe ini. Ito yung sinasabi ng Matthew chapter 24. Okay. Now, tanaw na ito yung final 3.5 years. This is unequal or unparalleled kind of suffering. All the sufferings in the world combined, past and present, okay, will not compare, no? Not even surpass, dili makalamang compared to this unparalleled, kaya na tinawag natin unequal or unparalleled kind of suffering or affliction o kasakitan. This is very severe. Sa Matthew 24 verse 21. So, unsa pa yung mga mahitabuan na aside from that, no? During this great tribulation period, take note yung word na great, kasi ito yung itawag natong adjective. Yung word na tribulation per se, okay, butlang ipasabot na kasakitan. Tanang tao gaagi magkasakitan, past and present. Oo. Pero ang word na great tribulation, it has a connection to eschatological issue or gitawag ng doctrine of the last days. So when we say great tribulation, it has to do with the future sa umaabot na panahon. So mao kini, no? So global dictatorship under Antichrist sa chapter 13 verse 7, ito na yung controlling factor dito. And si Antichrist, iyahang i-solidify yung power niya. Ito yung one world, gitawag na itong one world government o new world order na tinatawag, na iyang i-unify tanan. So there will be, in the future, kinigita po one world government, one world military system, one world economic system, one world religious system. So, iyahang i-unify kinitanan. But naapay mga gitawag na ito, ubang mga detalya na isgutan na ito. So, economic control to the mark of the beast, which we call, ito yung makita natin sa book of Revelation na 666. Remember, overview lang ta. Wala pa tayo dive deep into details. Okay. So, ito yung mark of the beast na 666, the number of a person. Iyahan na siyang i-impose sa tanang mga tao. So, if you will not submit yourself to this demand, kasi ang implication na ni pag nagpatatag ka ng 666, okay, it means that you surrender yourself to a new master, to a new Lord. So, ang struggle ng mga believers at that time, yung mga na-convert during the tribulation period, is that question, the same question that we have in the past and even in the present. So, sa past, ang ilang struggle is, Jesus is Lord or Caesar? Who is your Lord? Jesus or Caesar? Yun ang struggle nila. So, this new ruler of this restored Roman Empire in the near future, okay, again, history will repeat itself. So there is this demand of allegiance or loyalty and total submission to the Antichrist. And so, tatakan kang 666. Yung gagamitin ito for economic security issue ito karon. Ibig sabihin, no one can sell or buy without the mark of the beast. 666. Di ka kapalit, hindi kakabaligyan. So, tanan mong transaction, kinahanglan na kay mark of the beast.
Mao ni ang problema ani nga time. Pero ang focus nato dito sa isang aspect lang. Don't forget na ang last 3.5 years is the pouring out, yung pagbuo sa Ginoo sa iyahang gitawag silot sa kalibutan. And this is a series of judgment. Makita natin that Jesus Himself opened the book with the 7 seals. Kung in-explain dito isa-isa yung meaning ng kada seal yung kayang i-open. And you can hear, siguro nadungog na nyo last time, di ba? Bugay na yung mga teaching about the 4 horsemen of the apocalypse. Nadungog na kumana. Oo, pakita natin sa book of Revelation. Tana, no? O dinhi, balikan na natin din nga detalya. Okay. That. Now, ako basang sa Matthew chapter 24, verse 21. Wala diha sa inyong artista. Naa ba sa inyong notes? Wala, no? Akong basahon, kung naamoy sa inyong Bible, tanawan ninyo. Sa NIV, nga ni pagkasulti. For then there will be great distress, takot ng kasakitan, unequal from the beginning of the world until now. Wala ni kaparehaan ni, sukad pa sa sigdanan sa kalibutan, hangtod karon, and never to be equaled again. Kung wala na yun, pwede ito parehaan ni. Kung balikon man, wala na. Tanawan sa message na translation sa NSG, mo din. This is going to be trouble on a scale beyond what the world has ever seen or will see again. Wala kaparehan. So, muagi ang kalibutan o kasakitan na klase sa kasakitan na walay kapareho. Sukad-sukad sa sinugdanan sa dihang kalibutan na hibugso. Mao ka ng ariyan. And ingon ko nga, i-combine nato tanang mga disasters, cataclysmic na mga events. Umingon nato nga kind of catastrophe or disaster. Combine. Gutom, yung linog, yung sapat, yung mga yung tanang klase na mga disasters na umabot. I-combine nato tanang. Walay pwede mo match ani. Kung hindi mo tanang bukat since from the beginning of time until today, kung ang damage nga na-create ng gubat, ng gira, dili igo ikatandi sa damage na may tabo in the near future during this period. Because at this point, God directly will appear into the picture, ang Ginoo mismo, and He will execute judgment. Ito yung expression ng holy indignation kasuko sa Ginoo, the wrath of God. Because God is holy. So, okay. Now, dinhi, kung atong tanawang sa Revelation 13, verse 16 to 18, ako basahan sa inyo. Revelation 13, 16 to 18. He also forced everyone. Kinsa din he? Yung personal masculine pronoun. He. This give reference to the Antichrist. He also forced everyone, small and great, mga inila o mga dili inila, mga bantugan o dili, small or great, everyone, iyang pulsahon sila. He will force everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or in his forehead. By force, pulsahon talaga ka. I believe. Labaw pa rin sa tukang, house to house ka. Intindihan nyo? Well, pulsahon ka dito. Walang piliwan din eh. Dato o break, mga tao nga ulipon o dili, ingon diha, bantugan o dili, ibig sabihin, tanan should be required to receive the mark of the beast. And that is mandatory. By force. Tanawang verse 17. So that, what is the purpose? The word na so that speaks about the purpose. What is the purpose? So that no one
could buy or sell unless he had a mark which is the name of the beast or the number of his name. Muna yung purpose. Karon, ang kinsa man ang mupalit, iwan diha. Di ba? Mubaligya ka, o mupalit ka, dili ka makahimo ni anak, gawas kung wala kay marka. So, nagiging economic issue ka kini. Di ba? Number 1 sa tao, di ba? Priority naging sa tao pagkaon. Amen? Pagkaon. Bahala na magbaktas ka. Basta makakaon lang ka pag nagmahal na padayon ng petroleum. Problema na ito na yung domino effect sa pagkaon. And then, control niya yung tao. Tanaw ang verse 18. This calls for wisdom. Itawag atong attention in. Let's take heed. Give your ear, your attention. Pertaining this calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. You have to study, calculate. Do the math. The number of the beast. For it is man's number. His number is 666. Hindi ito number ng organization. Hindi ito number ng system. Hindi ito barcode na sa mga important na palito na ito na qualify. This is the number of a person. The number of the beast. Kaya, mao ka na, no? During this time. Okay. Walang sunod na event. During the Great Tribulation, kumamuta na ka, siya may tabo niya, gawas ang Ginoo, ulan ngayon ako mo. Paano iiksi na yung Antichrist? Inayang mo ka to. Now, try to imagine during that time, kung ang daghang mga, kasi ito yung Biblia, bantayan niyo yung language na the gospel of the kingdom. Di ba? During the tribulation period, after the rapture, okay, there will be a massive evangelization. The 144,000 coming from the 12 tribe of Israel in the near future, sila yung gamito ng mag-evangelize para silang kapareho ni Pablo. Okay? And then aside from that, there will be a massive conversion. Dili lang kapareho sa ato karon sulabaw pa. Okay? And so, ang lihok sa Holy Spirit, ang ministry ng Holy Spirit as restrainer, okay, only during the time na nag-apit, na naapa, saan ang word na restrainer? Siya ang tigpugong. Mo nang wala pa mo gawas ang Antichrist. Because the church is still here on this earth and very visible ang church. But at the moment of the rapture, wala na ang church. That certain ministry of the Holy Spirit as the restrainer, yun ang mawala kasi part din siya sa timetable ng Lord na ang Antichrist mo appear siya right after the absence of the church, pagkawala ng simbahan. Karon, ang Holy Spirit will continue to do His ministry of saving people. So, daghang maluwas. Pangutana, padayon ba ang ministry ng Holy Spirit to continue to empower us, to fill us, to dwell in our hearts, mupuyo siya sa atong kasing-kasing, to provide us a seal or mark as a guarantee of salvation? Of course, kinita ng mga essentials, ng mga elements sa Balang Espiritu as part of the redemptive act of God will still gitawtong intact and present. No? Naana padayon. Kasi ang sign na ikaw born again, nung naluwas ka, if you have the Holy Spirit of Christ, Romans 8 verse 9. Okay? And the seal is a guarantee of salvation o daghan ang makonvert during that time. Kaya nga, grabe ang persecution ani. Oo. Now, I believe ang mag-antos ani nga time, katong ayaw magpatatak. Because kung magpatatak ka, that would mean loyalty to a new master, loyalty to Antichrist. Na dahil na ba pag nagutom ng tao, di na mo process diyan mo na muna. Sakti na lang good na. Pangutana, pag natatakan ka ba, pwede ba ba ma-retrieve na?
Is there a possibility na ma-reverse? Since economic lang naman ang issue. And later, nag-repent siya, o na, o ba na? We will discuss more, anak po. Okay. Kung ma-retrieve ang healing. Isulat na itong book of life. Ano sa isulat sa Ginoo ang ngalan. Kasi importante din siya. Ang Ginoo walay plan A, plan B. Isa lang ang plano niya. Ito yung doctrine of what? Sa book of Genesis. Yung, ang Ginoo, wala siya ay plan A and plan B. Fail siya sa una mga plan niya, then plan B. Isa lang ang plan niya. Ito yung supralapsarianism. Perfect yung plano sa Ginoo. Pati yung pag-fail sa tao, kauban na nakita sa Ginoo kay tao naman ka na mga limitations. Mo-fail mo yung ka. Okay. So, nakita na lang sa Ginoo dahil giandan na niya tanan-tanan. Pati yung outcome. Part sa iyang sovereign will. Na, balik tanin. So, tini mo ni may tabo. Revelation 13. Kasi mga events during the tribulation. Usa sa mga events, tanawan na to, persecution of believers. Kung sa rin ang mga believers, since na-capture na ang mga believers, these are called tribulation believers or tribulation saints. Now, next is global war and judgments. Now, naapata sa middle ha, si Jesus mo abot pa siya sa last. So, unsan global war and judgment? Ito yung kitawag na to, alaya, yung mga nations, okay, will form a new alliance. Ang mga nations magkaroon ng mga iba't ibang klaseng alliances or confederation. So na Northern Confederation, Eastern Confederation, Southern Confederations, or Eastern Confederation or alliances. So makita nato kini na mag-form ni. So ito na yung gubat yun. Ingon ko nga sa inyo, yung Middle East, pwede makapahuway lang na kadiyot. Pero time to time, ang conflict, ang focus ng conflict, nadiya kanunay. Kaya ba man ay atong kinabantayan, bro? No? Now, next, armies gathered for Armageddon. Ito yung final na event. At the end of the tribulation period, magkaroon ng tinatawag na itong unification ang lahat ng mga forces sa kalibutan against the coming of Christ. Palikod ko, magtapok ang tanang puwersa sa kalibutan na musupak batok sa Ginoo. Ito yung Battle of Armageddon. But the Armageddon story is about the series of war that somehow might culminate to the place called Megiddo, in the place of Megiddo. That is very historic kung tanaw na ito sa Bible, yung word place na Megiddo. Asa man nadapit? Ito dapit sa Middle East. Israel dapit, no? Dapit. Ito na tanahon ko. In application, okay? Ito na application. Build your faith now. Imo na ipanday mo pagtuo karon, dili na panahon sa krisis. Ayaw wala tayong time of trouble like during sa time. Let's say, panangitan mo, abot ang Ginoo. At hindi ka sure. Diba? So dapat karon na. Because today is the day of the Lord's favor. The day we can find the expression of God's grace. There's so many graces of God working. Nakakilati, bisan dagatag mga nakulon, dagatag mga lapses sa Ginoo, mga nahimo. Sa ito ba nga, nakita na ito na dominant and gracious Ginoo sa ato. But there will come a time that God will say, stop it. It's like God closed the door of Noah's Ark. Sa time ng book of Revelation, one day, God will also pour out His judgment. Sasabihin ng Diyos, inabi sila, there is no mercy. There is no mercy. Then God will pour out His judgment. So na certain period ng Ginoo, yung Ginoo. Sa atong time karon, this is the expression of the Lord's patience, the Lord's forbearance. Ipakita niyang iyahang pagkamapasinsyuso ang Ginoo sa mga tao. Kaya nga, kini ang atong opportunity. Build your faith now,
not in crisis, not during the crisis, not during the times of trouble. Following Christ will require full commitment. So yung loyalty nato sa Ginoo dapat 100% full commitment. Alam mo na yung argument kanina to, if you accept Christ as Lord, as Savior, then enough na yan. Later na lang in the discipleship as you grow, as you're going to embrace Him as Lord. Sana kapanlantaw, good pasabot. Dawato niyo siya kung manluluwas, kuho na lang ang pagka-Lord niya. In the discipleship process, kasunod ka. Kung ba naman may mga dili, dapat dawato niyo siya nga Lord. Ito yung balancing. Ang Bible nag-ingon, if you confess that Jesus is Lord, amen? Asa na? Romans 10, 9 and 10. Okay, anong context na? Anong context na? Nakasandwich na sa chapters 11 of chapter 9. That is God's dispensation or arrangement to the Jewish people. Ingon si Paul, dili pasagdan sa Ginoo yang katawan. Diba? Eh di nag-isgot siya gospel later on, di ba? Na ang tao maluwas pinagis pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo na dagikan dito is resulta siya sa pagpaminaw. It comes from hearing and hearing the Word of God. The Word is rhema, it becomes alive. Nabuhi nimo. Nagkaroon ka ng conviction. Na-initial act ang Holy Spirit, gihikap ka daan, nirespond ka. And that is truly the work of God. Dito na sumpay na if you confess that Jesus is Lord and believe in your heart, you shall be saved. So yung word na Savior is already gitawag natong an assumed statement when you confess that Jesus is Lord. It means He is also your Savior. Masyadong narrow o myopic o nipis kayong understanding ka na dawatan siya as Lord, as Savior, niya later na lang as Lord. Oo, hindi. Automatic na siya. You cannot be His Savior unless He is your Lord. And you cannot call Him your Lord unless you embrace Him as your Savior. Okay. Side by side, di mo pwedeng i-divide na siya, pareho na siya. So, din atong makita ang idea na it requires a full commitment dito sa iya. Okay, now karon, ato ta sa ito, na event. So, after the rapture, the illusion of peace, then the breaking point, ang Antichrist will demand worship at the middle of the tribulation, and the last 3.5 years is the Great Tribulation period. And after the Great Tribulation period, here comes now the Armageddon, the final condition. Ito na, yung Armageddon. Sa'yo nakabutan din eh. Nations unite against God. Chapter 16, verse 16. So, gubat kini, batok sa mga katawan sa kalibutan o batok sa ginsakupan ni Kristo sa kalangitan. Okay, this is the battle. Humanity wages war against heaven. The stage is set for the return of Christ. Mauna ni siya ang Battle of Armageddon. Ato lang ang shortcut lang. Revelation 16 verse 16, the proud demons sa translation ng the message. The proud demons gathered the kings together at the place called in Hebrew Armageddon. So very specific siya na yung lugar na gitawag na Armageddon, no? In the Hebrew Armageddon is probably the place of Megiddo. No? Now, mauna siya na ay Battle of Armageddon sa sequence, mabantayan ninyo. Okay. Now, karon, ikawalo. Pagkahumaan na, tanawan. Next is the second coming when heaven is open. Now, pangutan mo.
O sa'y mahitabo at the encounter. So nagtapok na. Let us try to dramatize. Nagtapok na. Yung kaniyang itong bahin-bahin, no? Mu-unite good sila under the leadership of the Antichrist. Tapok sila tanan against heaven. Kanya, sugato nilang pagbalik sa Ginoo. Now, try to imagine this. Sa pagbalik sa Ginoo, very visible yung pagbalik niya. Kung paano ang Ginoong Hesus nakita ninyo sa last part ng Book of Luke, according to the angels, no? Duha ka anghel. Asa siya gikayab? In the Mount of Olive. Sa samang paagi na nakita ninyo siya, ikayab siya gikan sa langit. Sa maong paagi, mubalik po siya. Asa man siya mubalik? Okay. Asa nga lugar na? Sa Israel. So ito yung center of battle na diha sa Israel pag naog niya. Ito na yung Christ. No? The physical, bodily, visible return of Christ here on earth. No na siya. So the coming, no, the second coming when heaven is open. When heaven opens. Heaven opens and behold a white horse. Ito na yung tinuod na man of peace. The Prince of Peace. And like dito sa Revelation chapter 6, the rider of the white horse is the false Christ. He is the counterfeit. No? Hindi siya tinuod. Ang tinuod mauni, Revelation 19 verse 11. Jesus returns as faithful and true, the conquering King. Every eye will see Him. But pasabot, ang pagbalik niya is public. Ang tawag makakitaan ni. And every knee will bow, according to Philippians verse 2. Alam mo yung word na dito man, ang tanang tugod nakapiko, whether you like it or not. You will be forced to bend your knees and you acknowledge that Jesus is Lord. Remember, He is not just the King and Lord of Israel. He is the King of Kings and the Lord of all lords. The King of the entire universe. The King of heaven and earth. You will be forced to bend your knees, imong ipiko ang imong tugod, and confess that Jesus is Lord to the glory, to the exaltation, to the praise of the Father. Sa pamaagi lamang ang Diyos mahimaya, matuboy, sa diyang ang anak ko, ibong ituboy. And the time the second coming, alam mo, very sudden ka na. Wala na daghang delay. Isang storya lang with the authority from the lips of Christ. Hurot na ng kalaban nun. And to imagine that kind of power. Ito yung description of Revelation chapter 1 when John saw Christ in His glorious state sa iyang kahintang, sa iyang kahimayaan. Vision pa lang ito nakita niya. Ang iyang mata, murag kalayo, ang iyang baba, ang iyang tingog, murag kadakunog at tubig. Anong tawag ka ng force? Busay? Busay ba? Ang iyang baba na yung gawas ng espada na duway swab. Try to imagine that kind of description. Very symbolic kita na nanay kind of authority. A sword with double-edged sword. And yung iyahang naong is so bright like the sun. Hayag kayo sama sa adlaw. O ang iyahang buhok puti kayo sama sa snow, sama sa nibig, sama sa snow. And He was who? The Ancient of Days. He is the self-existing being. Siya yung nabubuhay sa Tagalog pa. Siya ang nabubuhay sa mulat-mula pa. Before time and space, before the appearance of the physical universe, siya ay nandoon na.
andun na siya. He forever exists. And for Him, eternity past and eternity future is only one and the same. He is the source. Siya yung Ginoo. Kaya hindi ko maiwasan na i-emphasize si Christ kasi pagdating mo dun sa Book of Revelation, chapter 4, chapter 5, lalo na yung dinescribe ni John the Baptist, ni John the Beloved, yung image ng Diyos na naglingkod sa trono. Ang description na yata puro precious stones. Kaya yung mga stones na yun, the same stones din yung mga classes of stones like emerald, cardinal, kaya na gibutang sa breastplate ng priest. At ang dalawang interpretation dito, yung first na stone, yung eldest son ni Jacob, sino? In your Bible survey. Reuben. Sino ang last na son ni Jacob? Benjamin. And try to study yung stone na yun. It has to do with God's declaration, the same when He mentioned that this is my beloved Son in whom I am well pleased. This is always give reference to Jesus. Kaya nga, when they sing the Hallelujah chorus sa langit, di ba? Blessed is He who comes in the name of the Lord. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siya yung nabubuhay. There's so many things to discuss on Him. Now, in Him, every knee shall bow, every tongue confess, during the time of Christ's return. Final victory over evil establishes His kingdom. Ito na yung meaning. Listen. Kining bahina, kaya nga kita na Christian, dapat malinaw yung perspective na to. Now we are destined to victory. We are destined to the throne. We are destined to triumph. We always have hope, and that hope will never fail. Kaya ang ginong gaamping ana ang atong kaluwasan. So walay Kristohano na defeated. So ang imong reality diri, imo na lang i-realign dito sa imong paglahon, sa atong paglahon. Kasi ang final na story, tinapos na ng Diyos doon. Hindi pa nahitabo. Pero yung kwento, yung storya, itagaan na nag-conclusion. Okay? So now let's read Revelation 19 verse 11. Then I saw heaven open wide. And tingnan niya, a white horse and its rider. The rider named Faithful and True, judges and makes war in pure righteousness. Yan. Mao ka na ang pangalan niya. So, ito yung summary ng mga events. Now, prophetic timeline, next slide. Ayaw ko sa next yung stop lang at the middle kay Murag. Ayaw ko na po kumahago. So, summary of prophetic timeline. Event, okay? Pinaagi sa mga panghitabo o sa scriptures, yun ang basis natin. First, rapture of the church, una. Then, global reordering. Kaya nga naman, after the rapture, very sudden, kalit na siya. Faster than the blink of an eye. Mas pas-pas pa sa pamilok. Very chaotic yung kalibutan, anak. Ito imagine yung mga tabo sa pabrika, sa mga sakyanan, ang mga aeroplano. Try to imagine kung makalit na gawa ang mga Christian. Makonfuse ang mga tao. Yung mga reports sa news, no? Makita nato na may mga itong iba-iba. So there's a global reordering. Then, there is this formation of 10 nation, number 3. 10 nation confederation according to Daniel. Yung green na yan. Ito. Ayan. Ito dito yung green na yan na box. Yung 10 nation confederations or alliance. Then the rise of Antichrist in chapter 7 verse 3. Naalala nyo na ay 10 kings with 10 rulers, then later na yung abot na usapon. Yung 10 horns man natin. Yung horns is symbolic for strength, for authority, power. So, na iniabot na sa little horn,
o iyang gitumba ang tulo ka rulers, tulo ka hordes. Mo ni siya. So the rise of the Antichrist in Daniel 7 verse 8. Then next is the covenant with Israel begins. So dili magsugod yung 7 years covenant treaty. No? Covenant peace treaty. Then after that, number 6, false peace. Ito na yung first half of the tribulation, early judgment, Revelation chapter 6 to 9. Okay? Chapters 6 and 9, or to 9. Okay. Then, next is the midpoint. Ito yung sinabi ko kanina, yung at the middle of the tribulation, okay, the abomination that causes desolation. Ang buhaton sa Yawa, ang buhaton sa Antichrist, musunod siya sa temple, sa future temple na yun, yung Abil. Musunod siya sa temple o iyang i-declare na God siya. Motong maprovoke ang kasukos Ginoo. Kaya nga tinatawag na, this is the abomination, abominable. This is really provoking God's anger, makapakumot kini sa Ginoo. Abominable, this is by a violation against God. O iyang magpatindog siya kaugali mo niyang image, kapareho ng mga karaang mga rulers kanihan, like Nebuchadnezzar, sila niya Antiochus Epiphanes sa type of Antichrist. Makita nato diha nga mao iyang buhaton. Sa midpoint na siya ng tribulation. Next is the Great Tribulation na yung discuss natin. Then Armageddon, then Second Coming. Ito yung summary. Okay, klaro na ba sa ato? Wala na may question na to? Ha? Dili makita. Ang butas ko. Ako pinascreen doon. Tubangan ba? Among TV kanya ito yung ani. One day, nakurat ko na yung nagguro yung dako pinascreen. Idala sa tubangan. Kamay mo hindi makita. Okay, sige lang. Pero mao na ito akong ihatag sa inyo, sirs. Okay, Sister Evelyn kindly bring us to our focus sa dadami dito sa the day of the Lord. Okay, Ramo? Dadami sa the day of the Lord. So, ang next nato na i-discuss karon, tutukan na nato ang tribulation. Pagpasensyahan lang po ninyo gamay, no? Kay kanang tungod sa kinis siya nga bahin, na yung mga ubang detalya na medyo scholarly kay nga approach kamay, pero atong klarohon. I-simplify na itong approach. The day of the Lord. Okay. So, saan masabtan ninyo sa the day of the Lord? Okay. Isa yan, pakainumdog ninyo sa word nga, ang adlaw sa Ginoo. Sa Bible, nakita na itong the day of the Lord, adlaw sa Ginoo, o adlaw ni Kristo. Sa language ng theology, hindi na magkapareha, adlaw sa Ginoo, o adlaw ni Kristo, o adlaw sa Diyos. Importante na siya, the day of the Lord, the day of Christ, and the day of God. At sa tanawin kini the day of the Lord. Okay, the day of the Lord. Okay. Ang the day of the Lord, ang ibutang lang niyo sa inyo una-una, ang gisgutan nato tribulation. Okay, judgment. Okay, iyon ang equivalent. Pag muingon ko adlaw sa Ginoo, the day of the Lord, but sabot judgment. Nalinaw ba mo ikson? Okay, paghukom muna para dili ta mo. So na ito ang klaseng notable scholars nga naghatag sila og ilang perspective na dako kay ilang influensya pag-abot sa perspective ug application ni Mount Tribulation. Ang unang-una si Cyrus Scofield, na siya study Bible. He was a scholar from Dallas Theological Seminary. Dati mo na siya mga way back 80s, mo na siya study Bible ang gina-promote nila yung Scofield Bible. O ang iyang view regarding sa the day of the Lord, ingon siya diha, basahin sa inyo may son. According to him,
via his influential Scofield reference, yung Bible niya yung 1909. Ang iyang interpretation mo interprets the day of the Lord as a sweeping era. This is a sweeping period or time na pasabot, dili lang siya usa ka single event. Oo. Na siya gitawag natong mga panghitabo, no? Usa siya ka kita series of event, no? A sweeping era, it begins with the rapture of the church. So para sa iya ang the day of the Lord, magsugod siya sa rapture. So rapture is covered. Covered siya sa the day of the Lord. Covered siya. So it begins with the rapture of the church, moves through the tribulation, and culminates with the return of Christ. The millennium reign, the final judgment, and the creation of the heavens and the earth. So sa iya, yung entire period ng the day of the Lord, magsugod siya sa rapture, mu-end siya sa new heavens and new earth. Malinaw ba? Kung sa mga detalye na na-appear sa the day of the Lord, rapture, isa pa, tribulation, okay, the return of Christ, second coming, the millennium reign, the final judgment, and the new heavens and the new earth. Yun ang entire period na iyang explanation sa adlaw sa Ginoo. Ayaw mo kawala ha? Now, ingon siya din akong gidrawingan. So ako na nag-drawingan. So I try to explain yung iyahang summary statement. So akong gidrawingan. Tanawa ang based sa kanyang explanation, mauna yung ipakita na image o diagram. Okay. The day of the Lord. Tanawa, after the church, okay, diba sinasabi na to, ang church age, mo-culminate siya ang iyang kahimpitan sa rapture. But pasabot, pagsugod ng rapture, the day of the Lord na sa iyahan. Okay? Nya, ang end siya dili sa eternity future, new heavens, and the new earth. Paano nang iyahang pagsabot ni Ana, yung explanation. Now, in summary, makinig. Okay, next screen. In his summary, mauna yung mga cover dito sa iyang explanation. Makita ninyo? Is it 20 pa mata? Hindi no? Okay, sige lang. Akong basahan din. Una, ang sa'yo mga mahitabo, kauban na the church is secretly removed. Sa kanya, secret rapture. No? Secretly removed. Daniel 70th week unfolds yung ika 70th week, yung 1 week o 7 years, magsugod na, including the Great Tribulation. Then Christ returned in glory, yung Armageddon, final judgment are executed. Christ's earthly millennial reign begins, Satan is bound and later judged. So sa time ng millennium, si Satan, yung i-emphasize niya po, ayaw pong i-indicate na si Satan will be bound. Ipriso si Satanas. No? So, during the millennium reign, only later lang siya pag-ausol i-judge siya. Then, the wicked face resurrection and judgment. Kauban na sa iya. Then, the present heaven and earth are purified by fire. Okay, yung heaven and earth purified by fire. Pipiuhan siya. Magkaroon ng purging. Then, a completely new creation is ushered in. So, bago na dahil, the new heavens and the new earth, na new creation. Yun ang summary. And it seems very sound naman. Ang kalahian lang niya, magsugod siya sa rapture with the day of the Lord. Tanawa mo pala yun. Next screen. The world experiences chaos, sin, and judgment. But Christ ultimately reclaims creation, brings justice back, and ushers in eternity. Ang kalibutan mo, ang ikagubot, o sala, pag-hukom niya si Kristo, iyang bawiyon ka na, i-reclaim niya ka na, pag-uho niya ka na. He will bring justice back, and of course, will enters the eternity. He ushers eternity. Now, kini naman ko sa the Ironside future focus vision. Kita sa Solar PD,
this is how I see it. Mura siya, mas conclusive siya, mas ma-explain mo siya, matagaan mo siya, biblical support, yung argument na yon na consistent. So that is why this is a view that we embrace. Kasi Ironsides, ingon siya din sa iyang understanding about the day of the Lord. Another scholar. Prominent Bible teacher Harvey A. Ironside stressed the need or emphasized the need to distinguish between the day of the Lord and the day of Christ. Para sa iya, lahi ang adlaw sa Ginoo, iyang emphasize, lahi ang adlaw sa Ginoo, lahi ang adlaw ni Kristo. He emphasized the day of the Lord is a time of divine judgment. Very clear. Para sa iya, ang adlaw sa Ginoo, panahon na siya sa paghukom sa Diyos. Divine judgment. That will happen or occur after the church is raptured. So para sa iya ang the day of the Lord, panahon na paghukom sa Ginoo, kunya may tabo na siya pagkahuman sa pagsakmit sa simbahan, sa pagsakgaw. O na siya. Okay. Then, ingon din ni. Padayon ta. Before Christ, ingon din ni, balik ko, he emphasized the day of the Lord is the time of divine judgment that will occur after the church is raptured before Christ's millennial reign and the final transformation of heaven and earth. So, isummarize na lang niya ni. So, there is no disagreement sa ubang detalya dito kay Scofield. The only difference para sa iya nga ang the day of the Lord is committed, more purely committed to divine judgment. Ang the day of Christ is different. Wala siya na-appeal dito. So, ipakita niya na magsugod ang the day of the Lord paghuman sa pagsakgaw after the rapture. Okay, atong tanang. Again, ginawa ko siya ng timeline. This is how he defines the day of Christ. Now, pag muingon tag the day of Christ, it give reference to the rapture and the bema judgment. Apil na siya, pero dito magsugod. Ang rapture o ang bema judgment, event, sabi ng bema judgment, event na siya sa langit. Mga panghitabo sa langit. Whereas, ang tribulation period, okay, is earthly in nature. Ang mga panghitabo, dili sa kalibutan. Judgment here, on this, in this world. So, mao ka na siya. So, the day of Christ, in reference to the rapture, may tungkol sa pagsakgaw, the day of the Lord, magsugod siya sa tribulation period until sa eternity of future, the new heavens and the new earth. Okay. So, ipakita nato lang ang dalawa ka view. Para di mo matingala. What if lahi ang view sa uban? Okay lang na, kaya nga naman, we exercise tolerance, niya na ay mga detalye ng minor matters. Basta ga-agree kita tanan ang general agreement or consensus ng tanang Christians, tanang evangelicals, na si Jesus mo balik yun. Depende mo anong mode inyong i-take, basta ang agreement, mo balik si Jesus. Na-agreement na i-rapture po the church. O, ganon. So, dili na kaayo siya argument, minor matters lang siya, but makatabang siya to discuss the details so that it will help us to add more confidence na natay duga nga kadasi pa. Ang maubidahin based on scriptures, okay. Based on the internal evidence, based on the scriptures, based on the Bible. Now, din ayaw lang po kabalakan yung sunod na kung ipakita sa screen. Lingkuran na ito mga detalya po, no? Ayaw na po kayo mong haguloy sa bawat. Okay, next screen. Tabi na kayo, no? Hindi kayo nyo ni ma-appreciate. Next screen. Sige ko na. Paliw ko mag next screen. Nakita nyo yung atong itagaan o guide. Gusto na ko yung emphasize niya, ano ang view na atong isundan sa atong discussion. Okay. Kung tanawin mo yung araw na yellow, naa siya dito sa word
dito siya nakatutok yung yang likod, dito sa ibabaw yung earthly millennium. We believe earthly millennium. Okay, let's see your right hand ko ka muna. Ang millennium is earthly, visible na paghari ni Kristo for 1,000 years. Ayan. Muna yung atong tanaw. Very clear na siya sa Bible. Okay, salamat. Parang natin si Christ o king mag sa mga Diyo. Yung Diyo kay buhay pa man. Oh, Sa ta. really pwede na. Ito lang. Tayo na may tabo na yung kay promise ko na ni Christ ay Yes. Oh, yes. different with tabo ka. Ang mga Diyo nga dyan ko pareha sa simbahan. Oo. Kahit ang kita kung panahon sa yung kingdom kita kay Oo. yung babae ng dati ng tapuling to, pwede pero Oo. dili ko ta sa ilaha na dapat sila yung place na video. Oo. Simple lang kita po. Yes, yes. Ang point ni Kuya Dudong din, naalala niyo yung teaching natin sa Biblical Covenants, hindi kay Abraham. Abraham, ano sa ito yung mga covenants? Abrahamic, Philistinic, the promise of a land. Davidic, the promise of a throne and kingdom. Ito yung millennium. Ito yung ang millennium is the fulfillment of the Davidic covenant. Sa Isaiah 9, 6 and 7, that one day, from the line of David, one of his sons from his line, somebody will rule and he will reign with righteousness all throughout eternity. Wala pa na naitabo. Nanay mo abot sa linya ni David na magali siya sa tangitan. Because part of his promise is to restore the kingdom of David. Ito yung millennium na yun. The earthly, visible, physical reign of Christ. So Christ will rule, at the same time, He will reign. Hari siya. Kung niya magiging center of the earth at the time, the universe, is Jerusalem, kanina time. But don't forget that hindi lang siya inukuman. King of the Jews, ruler of the Jews. Dalawang iyang position din. He is a political figure as king, but at the same time, he is the Savior and Lord. Naintindihan nyo? So kita naman, paano tayo naka-align as a church? Paano tayo naka-align? Remember, we became children of Abraham by virtue of faith. Tungkol sa pagtuo, gitawag ng children of Abraham. Pero atong i-clarify last time, may iba yung seed ni Abraham. Yung natural seed ni Abraham by blood. Iba yun. Iba din yung spiritual seed, yung mga convert na mga Jew. Okay? They came to faith. Iba din yung mga believers, we Gentiles and Jews, nilita mga Hudyo, nakalink kita according to by virtue of the book of Galatians, nga nahimutang children of Abraham because of faith sa spiritual na aspect. Ang fulfillment ng promise sa Ginoo sa nation of Israel o sa church, our salvation, tanan magtagbo dito kay Kristo. So si Kristo ang fulfillment. So naa siya spiritual and physical, itawag natong fulfillment of that promise sa church o sa nation of Israel. And because we do believe the future of Israel. Now karon, ang millennium is really hindi mo na itong definite na siya, magtitabugod na siya. So we believe the earthly millennium, then gikan dito, itabog ka, we are premillennialist. Pag may premillennialist, katong mga nag-gapos sa philosophy ng premillennialism, is philosophy. Yung word na pre before, millennial means yung millennium, yung 1,000 years. So we believe, before millennium reign, okay, bago ang usa ka libo ka tuig nga paghari ni Kristo, bago na siya itawag na to ma-inaugurate, mubalik sa si Jesus. Kaya itawag na pre-millennium o premillennialista. Nga naman, we believe that Jesus will come again, will return before millennium. Why?
Because Jesus is the one who will establish the millennium kingdom, not the church. Okay? Nayon sa kabiuan na gitawag na post-millennialist o post-millennialism, that ism or philosophy, atong mga post-millennialists, they embrace the teaching that the church, okay, first will establish the kingdom, the millennium. Ang church mo yung establish sa kingdom bago pa mabalik ang Ginoo. Kaya nga post, ibig sabihin ng post, after na, pag humana sa millennium. So, let's say, atong i-picture out niya, no, na millennium. Kinsa karoy inagpasiog na ang church. Ito yung concept ng dominion theology. Now we have to Christianize the world. Pareha sa idea ng church history in the past na gusto nila na i-convert yung ang kalibutan into Christianity tanan. Okay? O ang mag-dominate sa politics, political arena, mga Christians tanan. So, very positive siya, optimistic siya, very positive yung panlantaw na ang kalibutan, mupadulong siya sa pagkaayo kay mudagan man ang mga Christians. Unya, tungod, mudagan mga Christian, magkaroon na ng peace. So, magkaroon ng, sila dahil ang Christianity dahil, church dahil ang establish sa kingdom. Then, Christ will come right after the kingdom is being established for 1,000 years. Kaya post-millennialism. Okay. Ang problema na ako, wala ako scripture makita na masupport anak na ligon. Kasi although dili chronological order ang sequential yun ang book of Revelation, pero yung sequence of event very clear, explain. Like for example, bago niya diniscuss yung coming ni Christ sa chapter 19, naguna siya discuss sa chapter 6 to 18, may tungod sa tribulation period. Okay, then, second coming ni Christ, chapter 19, diha pa ang chapter 20 ng millennium. And very clear, si Jesus mismo, mo establish sa ginarian, dili ang church. So, kung makita ang support, maski sa Old Testament or even prophecy, na yung sa kalibro ng gisulat ni John Walvoord, that is the only book that will explain tanang prophecy from Genesis to Revelation, gitagaan niya fulfillment, okay, ang uban sa New Testament ng uban still future. Very consistent with siya. And si John Walvoord, respetado siya ni isa sa mga paborito na namatay na, bago pala, si G.I. Packer. Si G.I. Packer is an English scholar and theologian. Di isa pa yung kampo ni more reform leaning si J.I. Packer. Si Walvoord, scholar siya, naging president siya ng Dallas Theological Seminary. Di isa pa yung gitawag na itong kampo. Pero pag-abot sa teaching about prophecy, talagang si J.I. Packer, thumbs up ko siya, respetado ko niya yung mama. Why? Kasi yun ang focus siya, specialize na yun eh. So I read his book. Gitanaw na ako, nangita ko butas doon, kung pwede ba masuportahan yung post-millennialism, ma-justify ba, reasonable ba siya, na may biblical support. So dili kaayo siya, it cannot hold water, hindi siya lipon. I think ang pre-millennialism is more consistent sa scriptures. No? So, from earthly millennium, kita na ito yung arrow of blue, pre-millennialism, we embrace that, and we are classic dispensational. Ako yung explain, no? So, ang mga ako na i-discuss more details sa ato, kuhon. Mujang ta na. Ayaw na sa kutawan nyo yung uto. O niya, ako ta din pre-tribulational rapture. Yan. So, para nakita na to sa Biblia nga, pre means before tribulation mag-rapture. Wala siya natin. Okay, next slide. Sige pa. Okay, let's discuss tribulation. Napag-may time, ma'am? Do I still have time? 7 minutes. 9 minutes na lang. 3 minutes. Reduction. Okay. Let's move. Okay, let's proceed to the next thing. Tribulation. Let's go to the tribulation. According to the Bible,
a cataclysm or a huge disaster o catastrophe, bitawag na itong grabe nga bitawag na itong kalaglagan o destruction is coming. So one so devastating that no generation in history has ever witnessed its like. O hindi ko ganina sa Matthew chapter 24. Na wala'y kaparehaan nga moabot nga klase sa destruction o kalaglagan. This is really, mingon natong cataclysmic, in scale. Nadako kaayo gud nga ni sumala sa Biblia, next slide. Next slide. Usa ka dakong katalagman ang moabot, usa ka kalamidad nga grabe kaayo nga walay bisan unsang henerasyon sa kasaysayan nga nakasaksi niini. Grabe. Adlok no? But this is not to scare us. This is simply to wake us up. It doesn't pretend, we're not part of that. Hindi may kilala. Una may mga kalaglagan karon ng mga problema sa kalibutan. In pocket size ng gulay, panalitan. Totoo ba mo na in prediction ng 2030 ba ito? Ang water, ang dagat sa, ang tubig sa dagat kasaka ang level. Totoo mo? Yung idea ng tawag nalimutan ako yung term. Yung climate change. Yung climate change, yung mga yelo, yung mga ice, yung mga glaciers sa North Pole, sa South Pole, okay? Hindi na balansi kakahilis. So, kasaka ang tubig. Okay? And, ang Pilipinas, isa sa mga sakit na to, na island na ta, archipelagic ta, Basin Pacific. Ang problema na to yung bagyo. More than 20 plus na storm atong yagian every year. Kaya lang ang pattern ng summer, rainy season na to, usay kakadisturbo yung iyang tawag sequence niya. Hindi naging siya kasunod sa saktong pattern. Now, aside from that, nabutang ta sa ring of fire. But pasabot, ang Pilipinas, daghan siya mga bitawag natong volcans. Aside sa mga volcans na nasa gawas, yung mga water canyons o mga underwater na mga nabutang ta sa fault line. Kaya nga, pag nagkaroon ng shaking, makita na to, yung buhol, kanunay ta na ay so, usa na siya. So, actually, ang kalibutan, na explanation ng Bible, gag-grow. Amen? Talagang isa ng gag-grow? Gabagutan siya. The world is degenerating. Dying siya ba? Ano siya? Anong tawag na? Kakaanam siya gano'n ba? There's a degeneration o itong the world is subject ito a decaying process. Padayon siya gagakubag. Ang hangin na to, ang makakuha ka ng clean air, so na kayo. Kaya ganun ang klaseng sakit. Yung water na to, ang ocean na to, karon ang issue ko sa ng mga gubat-gubat o muangkol ng mga territory tungkol sa economic issue. Try to imagine kung 1 billion yung population mo, paano mo pakainin sila. Diba? Ato 110, 15 million. 70% sa ato ang young workforce, 70% mo ikabuhi sa atong naso. Ang mga trabahante, mga Pilipino. Pero mga na reality na to, no? Naay mga kalisdanan diyan na to, but not compare, dili ka kumpara din mo abot nga klase sa kasakitan. Kasi hindi ito mura o deteriorate lang ang nature. I-speed up sa Ginoo yung pag-deteriorate, yung damage. Kasi ang Ginoo, part ng pag-express niya ng kanyang, hindi ba alam na ang heaven,
yung nature is part of God's working, part of God's movement. Galihok ang Ginoo. So whether positive or negative, ang Ginoo galihok siya, no? Nya kini mga damage na mahitabo, part ni siya the expression of God's judgment, no? Padayon ta. Ingon din in that horrific unfolding o makalilisan gud nga pag-abli niini, no? In that horrific unfolding, more souls will be lost than in all past disaster combined. So pag nagkagrabe kini mao nga maabot ng mga disasters, mas daghang mamatay kumpara sa mga nangyari. At the very outset of this terrible, at the very beginning, at the start of this terrible makalilisan, paghukom, this terrible judgment, nearly 1 billion people will be swept away in its shock and horror. Grabe ang mga tayo ini. Bisan pa man, kini nga umaabot nga panahon, mubok ra kaayo ang iyang kasuko mulabaw sa tanang kalamidad nga nasinati sa kalibutan. Sa makalilisang nga pag-abot, niini, mas daghan nga kinabuhi ang mawala kaysa tanan nga mga kadaot sa nanglabay. Sa pinakasugod palang sa kining katingalahang paghukom, hapit usa ka bilyon ka mga tao ang malumos sa kasakit o kapildihan ini. Jesus warned in Matthew 24 verse 21, for then in result, after, so explaining yung mga sign, then, for then, pagkahuman ini, there will be great tribulation. Grabe na kasakitan. Great distress, great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now. No, and never will be. Sa ASB nga ng pagka-explain. Let us define the word. Dapat may time, ma'am? Ito na lang ang definition. Then I will stop. Definition. The Great Tribulation refers to a climactic, unprecedented period of divine judgment. Take note, divine judgment in mga kasakitan. This is a climactic, unprecedented period of divine judgment preceding Christ's visible return. So mag-una ni siya bago ang Ginoo magpakita ng sa iyang pag-abot. This is a climactic. But pasabot ito yung sa katapusan ng mga panghitabo. No? And this is not a normalcy or may itong naandan or usual, lahi ni siya. Unprecedented. Unusual ni siya ng panghitabo. Kini usa ka panghitabo, pinagi sa man paghukom sa Diyos. It is part of a larger 7-year tribulation. Ang Great Tribulation is part of the larger 7-year tribulation. It is marked by the peak of sin. Take note. It is marked, marked by what? By the peak of sin under Antichrist's reign. Literally, a freezing, intense affliction. Muna yung meaning sa Greek. Lepsis, yung word na tribulation. Ano sa atin yung magsugod? Ang tribulation. Pag muabot na sa sukdulan, ang sala ni kinsa? Ni Antichrist din. Okay. It is marked by the peak of sin under the Antichrist reign. Doon pasabot ang Ginoo mag-provoke. O sa mga part ang Ginoo na-provoke? Sa itong midpoint, asa siya na-provoke? Katong ang Antichrist, declaim na siya ng God siya. Okay. Kutong lang din. Any questions bago tayo close up prayer? Sa ito pa, Yes. ako rin ako nag-create ba? Kaya nagano mga akong ika-pangat, ito sila. Kaya nagano kaya ng Diyos, hindi naman tulog. So, napay sa sabiyaw. Sa ako ba? Kaya nagano
sa Yes. Pero para sa mga Israel, so, Sa kalibutan. wala yung pagkakala ko. Wala rin, nakikita pero, wala ka sa atas lang. Sila, Muslim sila. Tapos na,